Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. Isang mabiya't mapagpalang araw po sa inyong lahat na makatunghay sa bidang ito. Welcome to my channel, Eduardo Sasam sa YouTube, no? So, andito naman po ang inyong kapatid, Brother Ed Sasam, na kung saan muling magbabahagi, magninilay tungkol sa mabuting balita ng ating Panginoon. At bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay dumulog sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. O dakilang Diyos na makapangyarihan, Yahweh Shaddai, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na karapat-dapat naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Minsan pa, Panginoon, kami ay dumudulog sa iyong kapangyarihan, sa iyong banal na harapan at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kahinaan. Patawarin mo po kami upang maging karapat-dapat kami, O Diyos, sa iyong banal na kapangyarihan, sa iyong banal na harapan, sa pagninilay o pag-aaral na iyong mabuting balita. At loobin mo, O Diyos, na ang araw na ito ay araw ng pagpapala na kung saan kaming lahat ay pagpalain na sa pamamagitan ng mensahe mo po sa amin sa araw na ito ay magdala ito sa aming buhay tungo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya, isang buhay na matagumpay at kung saan matanggap namin o makamit namin ang paghahari ng Diyos. Kaya, Panginoon, maraming salamat at inaangkin na namin na kami ay magtatagumpay dahil ikaw ay kasama namin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Hindi pa pala tayo bumasa. So, purihin ang Diyos, no? So, ang pagbasa pala, mga kapatid ko sa Panginoon, tunghayan natin ang Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 10, talata 7 hanggang 15. No, sabi dito, mga kapatid ko sa Panginoon, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag na kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak at tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na pangyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan, unayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat, pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang iparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas na mga taga Sodoma at taga Gomora. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. So, purihin natin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. So, ang ating pagbasa ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ating makikita na ito'y ang pagsugo o sinugo ng Panginoon ang kanyang 12 alagad na kung saan humayo at ipangaral ang mabuting balita na walang iba kundi
ang tinatawag na malapit ng maghari ang Diyos. At sa kanilang paghayo, mga kapatid ko sa Panginoon, ang sabi doon, sinabi sa kanila ng Panginoon na magpagaling sila na may mga sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ang mga kitong at palayasin ang mga demonyo. Anong sabi? Ibig sabihin, sa madaling salita, binigyan sila ng kapangyarihan ng ating Diyos. No? Binigyan sila ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus. So taglay nila ang kapangyarihan at pinagagawa sila ng mga himala, kababalaghan at mga pagpapala. Ibig sabihin nito, ibig ng Panginoong Hesus na dalhin ng mga alagad sa lahat ng dako ang kanyang mabuting balita. Kaya ito ngayon ang ating paksa na pag-uusapan, the message of God. Amen. O ang mensahe ng Diyos. Ngayon, ano ang kalaga ng mensahe ng Diyos sa ating buhay? Ang una, mga kapatid ko sa Panginoon, because of the message of God, we know how to follow Jesus. O nang dahil sa mensahe ng Diyos, magkakaroon tayo ng kaalaman kung paano tayo sumunod sa Panginoong Hesus. Katulad ng pagtawag niya sa kanyang mga alagad na kung saan na kanyang paglapit at tinawag niya upang sumunod sa kanya ng panahong yun, ay bago niya tinawag ay nangaral ang ating Panginoong Hesukristo. Totoo lang, ang Panginoong Hesus ang unang nagdala ng mensahe ng Diyos, ang mabuting balita sa mga tao noon at doon nga po sa mga alagad. Amen. So nangaral ang Panginoon at lumapit nga siya sa mga alagad kung saan nag-aayos naghahayuma ng lambat, nag-aayos ng mga gamit pang dagat. So sa pamagitan ng mensahe ng Panginoong Diyos, nagbabago ang takbo ng buhay, o sa pamamagitan ng mensahe ng Diyos sa atin ay nagbabago ang ating pananaw sa buhay. Madaling salita, dahil sa mensahe ng Diyos ay inuuna na natin ngayon ang Diyos katulad ng ginawa ng mga alagad. Iniwan nila ang lahat, kanilang buhay, maging ang kanilang tatay, ang mga kasamahan, iniwan. O sa ating buhay, mga kapatid ko sa Panginoon, dahil sa mabuting balita ng Panginoon, ang mensahe ng Diyos sa atin, ito'y magdala sa ating buhay tungo sa isang buhay na pagbabago na kung saan iiwanan na natin ang luma nating buhay. Na kung saan sa luma nating buhay nakatuon tayo sa kung paano yumaman, kung paano lumago ang ating mga negosyo. O di naman masama ang maghanap buhay tayo, hindi naman masama ang magpapalago ng negosyo. Pero dapat unahin talaga natin ang Diyos. Kaya ito ang kahalagahan ng mensahe ng Diyos sa ating buhay, dahil ito ang magdala sa atin upang mabago ang ating pananaw sa buhay at matuon ang ating pananaw sa Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. So handa nating iiwan na ngayon ang anumang mga lumang buhay natin, yung mga kung saan tayo ay napailalim sa takbo ng mundong ito. Ang ating focus ay sa sa anumang mga bisyo sa mundong ito, sa lahat ng bagay na makasanlibutan. Subalit, dahil nga po sa mensahe ng Diyos, ito ang magdadala sa ating buhay tungo sa isang pagbabago na kung saan maghahari ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang mensahe, pinahayo ang mga alagad para ipangaral ang mabuting balita. Anong sinasabi doon?
malapit nang maghari ang Diyos. So ito gusto ng Panginoon na maghari ang Diyos sa ating buhay. Dito pa lang sa lupa, no? Na maghari na siya sa ating mga buhay, sa ating puso. Gusto ng Panginoon na mangyari ay madala ang mabuting balita, ang mensahe ng Diyos sa lahat ng tao upang maghari ang Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng tao o sa buhay ng lahat ng tao maghari ang Diyos. Amen. So, yan mga kapatid ko sa Panginoon, so nalalaman natin mula sa mensahero ng Diyos, sa mga alagad ng Diyos, ang mensahe ng Diyos. Ang mabuting balita na kung saan sa pamamagitan nito magkaroon tayo ng kamalayan, kaalaman kung paano tayo sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, paano natin bigyan ng halaga ang kanyang mga salita. Amen. At ito nga po ang magdala sa ating buhay tungo sa isang buhay na kung saan ang Diyos na maghari sa ating buhay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen po. So yun po ang una ng kahalagahan ng mensahe ng Diyos sa ating buhay. Ano ang kahalagahan nito? Ang kahalagahan nito, magkaroon tayo ng kaalaman kung papaano tayo sumunod kay Jesus at magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa paghahari ng Diyos sa ating buhay. Amen. At ang pangalawa mga kapatid ko sa Panginoon, ang kahalagahan nito, kahalagahan nito ay magkaroon tayo ng kaalaman kung paano natin tanggapin ang hamon ni Jesus sa ating buhay. Because of the message of God, we know how to accept the challenge of Jesus. Bakit po mga kapatid ko sa Panginoon? ang pagpili sa ating lahat, ang pagpili ng Panginoong Hesus sa buhay mo, sa bawat isa sa atin, na pinili ka ng Diyos upang maglingkod sa Kanya, ay hamon sa buhay natin yan. Hamon sa atin kung tanggapin mo, pero nang dahil sa salita ng Diyos na iyong tinanggap, sa salita o mensahe ng Diyos, no, na ating narinig, no, ito'y magdala sa atin. Magkaroon tayo ng kaalaman kung paano natin tanggapin ngayon ang hamon ng Panginoong Hesus. So natatanggap natin, tinanggap natin ngayon. Tinanggap natin ang hamon ni Hesus sa ating buhay, tatanggapin natin at handa nating harapin ito. Kasi sa totoo lang mga kapatid ko sa pagsunod natin sa Panginoong Hesukristo, hamon sa ating buhay ito. Dahil ito'y pagsasabuhay ng kanyang mga salita. Ang pagsunod natin sa salita ng Panginoon ay pagsasabuhay din ng salita niya na kanyang inihayag sa atin. Yung mensahe ng Diyos na ating naririnig. Amen. Hamon ito sa atin. Amen. So natatanggap natin o kaya nating harapin ang hamon sa ating buhay at ito'y sa pamamagitan ng pagharap. Dahil ito nga isinasabuhay ng natin ang mga salita ng Diyos na ating narinig o tinanggap, ay handa nating harapin ang anumang mga problema, mga nararanasan natin, kaya nating labanan ang mga pagsubok, mga problema sa ating buhay. Amen. Handa nating labanan ang anumang tukso na dumarating sa ating buhay. Amin po ba? Handa natin itong harapin dahil alam natin na tayo'y magtatagumpay sa buhay na ito. Bakit tayo magtatagumpay? Dahil alam natin na kasama natin ang Diyos. Dahil alam natin na bibigyan tayo ng kalakasan ng Diyos. Bibigyan tayo ng lakas ng Diyos upang kaya nating mapagtagumpayan ang hamon sa buhay na ito, na sa ating paglilingkod sa Kanya, na sa ating pagsasabuhay ng Kanyang mga salita. Daranas din tayo ng iba't ibang pagsubok. Hindi siya nangako mga kapatid ko sa Panginoon na sa ating pagsunod, sa ating
pagsunod sa kanyang mga salita, sa kanyang sa ating paglilingkod sa kanya, hindi nangako ang Diyos na mawala ang mga suliranin sa buhay, na mawala ang mga pagsubok na ating kaharapin, kundi nananatili yan. At ang napakahalaga nito ay magkakaroon tayo ng lakas, magkakaroon tayo ng kapangyarihan upang labanan natin ang mga pagsubok na ito. Katulad na lang nang dumating ang pagsubok sa buhay natin ngayon sa mundong ito, ang COVID-19 na ito, mga kapatid ko sa Panginoon, na kung saan nagdala ito sa lahat ng tao, halos sa lahat ng tao. Nagdala ito ng takot, pangangamba, pagkabalisa, kaya maraming tao na namamatay. Bakit namamatay? Dahil sa sobrang takot. Hindi namamatay ng dahil sa COVID. Namatay dahil sa nervyos. Namatay dahil sa sobrang takot. Pero kung ikaw ay alam mo, dahil tinanggap mo na ang salita ng Diyos, alam mo na ikaw ay pinagharian na ng Diyos, naghahari na ang Diyos sa buhay mo, handa mo itong harapin at naging matapang tayo, patatag tayo na labanan ang pandemic na ito. Amen. At kaya nating pagtagumpayan. Bakit? Dahil kasama natin ang Diyos at may lakas tayong nagmula sa Kanya. Katulad ng mga alagad na binigyan niya ng kapangyarihan, binigyan niya ng kalakasan. Dalang sabi sa unang Korinto, Kabanata 10, talata 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipinahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yun. Ayun. So tayo'y magtatagumpay. So ito ang kahalagahan ng mensahe ng Diyos sa ating buhay. Magkaroon tayo ng kaalaman kung paano natin harapin ang mga pagsubok, ang hamon sa buhay na ito, dahil alam natin na may kapangyarihan tayo, may lakas tayo na labanan ang mga anumang uri na pagsubok sa buhay na ito o mga hamon sa ating buhay. Ang ikatatlo, mga kapatid ko sa Panginoon, nakahalagahan ng mensahe ng Diyos sa ating buhay. Ang kahalaga nito ay magkaroon tayo ng kaalaman kung paano ang malaking pananalig sa Diyos. Karoon tayo ng pananalig sa Diyos. Because of the message of God, we know how to have faith in God. Sabi doon sa John 14:1, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. No? At sabi naman sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So ito, mga kapatid ko sa Panginoon, ang kahalagahan ng mensahe ng Diyos. Magkaroon tayo ng matatag na pananalig sa Diyos at alam natin kung sino ang dapat nating pananaligan, at ito'y sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Dalang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. So natututo tayong mananalig o natututo tayong manalig, at hindi na ito nakabase, mga kapatid ko sa Panginoon. Madalas kong sinasabi na ang dapat nating pananalig na taglayin ay yung beyond our five senses. No? Mahalaga ito, mga kapatid ko sa Panginoon, na ang ating pananalig ay hindi na nakabase sa tinatawag nating limang pandama. Ang limang pandama, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ito yung paningin, panlasa, pangamoy, pandinig, pangsalat. Ito yung bumubuo sa ating kaluluwa, mga kapatid ko sa Panginoon. So pag ang ating pananalig lagpas-lagpas na dito, anuman ang ating nakikita, anuman ang ating natutunghayan,
sa ating ministry na kung saan doon tayo napapabilang, hindi ka na aalis. Hindi ka na maghahanap pa ng ibang ministry o ibang relihiyon. Kasi lahat na relihiyon o anumang ministry, walang perpekto. May mga kapintasan lahat yan. Amen. Sabi ng iba sa akin, Brad, lumipat ka dito. Dito ang katotohanan. Dito mo matatagpuan ang totoong ministry ng Diyos, totoong relihiyon. Sabi ko, hindi. Dahil naniwala ako na totoo ang relihiyon na kinabibilangan ko. Naniwala ako na totoo itong ministry ito, na ang Diyos ang nagtatag nito. Bakit? Dito ko naranasan ang pagkilos ng banal na espiritu sa aking buhay, na kung saan mula sa buhay na hindi maganda, dahil sa pagtanggap ko sa mensahe ng Diyos, kumilos ang espiritu ng Diyos sa aking buhay, at dito po nagkaroon ng pagbabago ang aking buhay mula sa buhay na hindi kasiya-siya tungo sa isang buhay na napakaganda. Nagkaroon ng kabuluhan ng aking buhay dahil sa ministry nito, dahil sa relihiyong ito na aking kinabibilangan. Amen. So, ano man ang mga kapintasan na aking nakikita, di na nakabase doon yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Sabi nila, wala namang pagpapala, wala kang pagpapala na tanggap. Sa gitna ng pandemic na ito, wala man lang tulong sa inyo. Sabi ko, hindi ako naghahabol sa anumang tulong na mula sa aking ministry o sa foundation. Ang tulong na inaasahan ko ay ang mula sa Diyos. At kumilos ang Diyos. May mga tao siyang ginagamit upang maging daluyan ng pagpapala. So bakit ka aasa sa ministry? Kaya ka ba pumunta? Kaya ka ba sumanib? Kaya ka ba nagmembro sa isang ministry o sa isang relihiyon para may matanggap ka? Umaasa ka na may babalik sa iyo nang dahil naglilingkod ka, na may matatanggap ka? Hindi yon. Nandito ka o nariyan ka sa isang ministry, mga kapatid ko sa Panginoon Jesucristo, hindi dahil upang may matanggap ka o anumang tatanggapin mo. Nandyan ka dahil sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesucristo. At huwag kang umasa sa tao. Umasa ka sa Diyos. Kaya nga, ang ating pananalig, kapag mensahe ng Diyos tinanggap na natin sa ating buhay, kaya ito mahalaga, sinasabi ko, mahalaga sa ating buhay. Ano ba ang kahalaga nito? Ang kahalaga nito sa ating buhay na magkaroon tayo ng malaking pananalig sa Diyos, na hindi na tayo nakabase sa ating 5 pangdama o 5 senses, na kahit hindi ka nakatanggap, di mo nakita sa iyong pananaw ang pagpapala na mula sa iyong inaasahan. Sabi nga, sa akala mo ba doon sa ministry nito, pag hindi ba wala kang matanggap, aalis ka, lilipat ka, maghanap ka? Yun ba ang gusto mo? Hindi yan. Wala kang tunay na pananalig, kapatid, kung yan ang hinahabol mo. Kaya ka sumanib sa ministry o sa anumang relihiyon. Hindi mo man natanggap, hindi mo man nalasahan ang pagpapala sa relihiyon na iyong kinabibilangan, di mo man naamoy ang biyaya. Yung pandinig, di mo nadinig. Wala kang narinig na pagpapala na mula sa iyong relihiyon na kinabilang, ministry na iyong kinabilangan. Hindi mo nasalat, di mo nahipo. Pero nandoon ka pa rin. Di ka pa rin natitinag sa iyong pananalig na kung saan ang iyong relihiyon o ang ministry na iyong kinabibilangan ay mula sa Panginoong Diyos na nagtatag nito. Amen. So, hindi na nga nakabatay ang ating pananalig sa 5 pandama. Amen po. So mga kapatid, patuloy lang tayong manalig sa Diyos sa kabila na dumadanas tayo
ng mga kahirapan, mga matitinding pagsubok sa buhay na ito, huwag kang mawala ng pag-asa. Basta't may Diyos kang pinapanaligan, magtatagumpay ka. Panghawakan mo lang ang pananalig mo. Panghawakan mo lang na may pagpapala kang makakamit pagdating ng araw. Di mo man natatanggap ngayon, panatilihin mong maghari ang Diyos sa buhay mo. Dahil makakamtan din natin yan. Makakamtan din natin ang mga biyaya niya. Kaya nga po, ang isang halimbawa dyan, ang buhay ni Job. Na si Job, dumanas man ang iba't ibang pagsubok o matinding pagsubok sa buhay niya. Una, na ubos ang kanyang kayamanan, ang kanyang mga ari-arian. Pangalawa, na ubos ang kanyang mga anak, natira ang kanyang asawa na lang. Subalit, tinuturuan pa siyang itakwil ang Diyos at mamatay na lang para matapos na ang paghihirap ni Job. Pero nanatili si Job sa kanyang pananalig sa ating Diyos. So, patuloy tayong manalig. Anong ibig sabihin? Patuloy lang tayong makinig sa mensahe ng Diyos. Mga kapatid ko sa Panginoon, sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos sa kapanahunan na nagdadala ng mabuting balita, mensahe ng Diyos. No, sa bawat lugar, sa bawat simbahan, sa ating inang simbahan, sa pamamagitan ng ating mga kaparian, sa mga pastor, sa mga iba't ibang mga ministry, no? Sa pamamagitan ng mga naghahayag ng Diyos o ng salita ng Diyos. Patuloy lang tayong makikinig at patuloy tayong manatili sa ating pananalig sa Diyos. Ibig sabihin yan, mga kapatid ko sa Panginoon, naghahari na ang Diyos sa ating buhay. Amen. So mahalaga po ang mensahe ng Diyos sa buhay natin. Amen. Ano ba ang kahalagan? Ulitin ko lang. Because of the message of God, we know how to follow Jesus. Amen. At pangalawa, because of the message of God, we know how to accept the challenge of Jesus. At ang ikatlo, because of the message of God, we know how to have faith in God, o how to have great faith in God, no, malaking pananalig sa Diyos. So yun lang po ang ating mensahe ngayon, ang aking ibabahagi sa araw na ito, at loobin ng Diyos na tayong lahat ay pinagpala sa araw na ito. So tayo manalangin, o kayo po kung sino man ang makatunghay nito, sumabay kayo sa aking panalangin. O Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mabuting balita, sa iyong mensahe para sa aming lahat. Lord, loobin mo, O Diyos, na ito'y tumimo sa bawat isa sa amin at madala ito sa aming buhay. Makita ito sa araw-araw naming buhay. Lord, pagpalain mo kaming lahat. Pagpalain mo aking mga kapatid na makatunghay nito o sino mang aking kapwa na makapanood ng bideyong ito, ng mensahe na mula sa iyo, Panginoon. Loobin mo ito, Panginoon, na ito'y maging daluyan ng pagpapala sa aming lahat. Ang buhay ng pagkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya kung saan ito ang tinatawag na ikaw na po ang naghahari sa aming buhay. Kaya maraming salamat po, Panginoong Hesus, at inaangkin na namin na kaming lahat ay pinagpala mo na, tinugon mo na ang aming mga kahilingan. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Maraming salamat po, at huwag niyo pong kalimutan uli i-subscribe ang aking YouTube channel nito, Eduardo Sasam. Like and subscribe. Share. Amen. God bless us all.